So, nasabi ko kanina, we're now on the topic of our series. And in the previous weeks, alam niyo po ako personally, sobrang na-inspire po ako doon sa ating series. No? At nagkaroon po ako ng maraming mga realizations and I do hope na nagkaroon din po kayo ng mga realizations. At hindi lang nag-end doon sa may realization, kundi nagkaroon po ng mga transformation doon sa atin pong mga behavior and even yung ating pong pagharap doon sa mga different challenges ng ating buhay. Sobrang napakaganda po nung series. Biro nyo, nag-umpisa doon sa guwapo. Di ba? Tapos, mas guwapo. Tapos, pinakagwapo. Tapos, yung uli, mawalang galang na po. Konting respeto lang, no? Mano po. Okay. One of the realizations that we can say ay yung reality po ng life that we cannot escape, yung po mga unfavorable situations ng ating buhay, kahit sabihin po natin na ginagawa naman natin ang lahat ng paraan para masunod natin ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen po ba yun? At sa lahat po ng ating mga napag-aralan, ay nakita natin that the best lessons can almost and always are taught in the classroom of suffering. No? And so we are hoping that as we finish this series, ay sabi ko nga kanina, hindi lamang po realization ng ating maranasan, kundi more application and more transformation sa ating mga buhay. At magkaroon po tayo ng tinatawag nating healthy mindset that will keep us going and doing all that God would want us to do kahit po gaano katindi yung mga pagsubok na darating sa ating mga buhay. Amen po ba? Can I hear an amen to that? Amen. Okay. Bago po tayo mag-umpisa, ay gusto ko magpakita sa inyo ng mga picture. Ayan. Kayo po ba'y nag-enjoy manood ng mga Marvel at saka mga DC movies? Nag-enjoy po ba kayo dyan? Mukhang konti lang nag-enjoy. Mukhang kami-kami lang, mga millennials lang. Mukhang tayong mga millennials lang nag-enjoy, ano? Okay. I believe that most of you have enjoyed watching this at dito kasi pinifeature yung mga kanilang mga superpowers, no? Na kung saan natatalo po nila kanilang mga kalaban. And what is interesting, mga kapatid, dito sa mga pinapanood natin ay alam nung creator nito yung reality ng life eh. Ano po ba yung reality ng life? Kahit po meron siyang binigay ng mga unique powers, itong mga superheroes na ito, nag-create din po siya doon kasama nung kanyang mga superpowers ng mga weakness nila. So, meron din silang mga weakness. Alam niyo po ba na mga superheroes na may mga weakness sila? Alam po ba natin ang mga weakness nila? O sige, konting trivia lang. Sige, ano ba weakness ni Superman at saka ni Supergirl? Ayun, kryptonite. Si Wonder Woman, alam niyo ba yung weakness ni Wonder Woman? Alam niyo? Lalaki. Lalaki ang weakness niya. No? Kapag siya po itinali ng isang lalaki, nanghihina daw po siya. Si Batman, ano ba weakness ni Batman? regular human lang siya. Wala siyang superpowers, no? Meron lang siya bathtub at bathtub din, no? Si Doctor Strange, halos siya po yata yung muntik na makatalo kay kay Thanos eh. 'Di ba? Si Thanos kasi parang unbeatable eh, pero muntik na niya matalo si Thanos eh. Ano po ba ang weakness kaya ni Doctor Strange? Okay, hindi daw po siya makaka-spell kapag nakatali po yung kamay niya. Kasi yung kanyang kamay doon lang lumalabas yung spell eh. Okay, last. Si Green Lantern. Ano sa palagay ninyo yung weakness ni Green Lantern? Yung ring, no? May nabasa po ako hindi ko alam kung totoo ito. Sabi dito, pag meron daw siyang bat, no, yung ano ba sa Tagalog? Paniki, no? Na in-spray ng yellow, yun daw ang weakness niya. well, totoo man o hindi, yung mga weakness na yan, mga kapatid, ito po yung reality ng life eh. Wala pong perfect na superheroes. Amen ba yun? Wala pong perfect. And kung wala pong perfect na superheroes, ganun din daw po sa atin. Wala din po sa atin perfect.
Si nobody lang daw po ang perfect because nobody is perfect. Okay? Ay, hindi nila nakuha yung ano. Hindi, ulitin natin. Wala daw pong perfect. Si nobody lang. Kasi sinasabi, nobody is perfect. Okay. Yes. Ha? Ayos ba yun? Galing sa anak ko yun eh. Okay. So lahat po tayo merong weakness, meron tayong flaws. Tama po ba? Now, hindi pa natin naitanong mga kapatid, Lord, bakit kailangan magkaroon kami ng mga weakness? Hindi ba pwede na wala na lang kami weakness? Kasi bukod sa istorbo, wala namang gamit yung mga weakness na yan ay binibigay mo sa amin, nakaka-derail pa ito ng aming paglago eh. Parang napupunta kami doon sa may punto na parang we are in a disadvantage position. So, instead na makapamuhay ng maayos, nagiging sagabal, no? And sinasabi natin, Lord, as a perfect God, di ba sinasabi mo na dapat perfect din kami mga children mo? Bakit meron mga weakness na ganito? Na kung saan palagi nagtotorment sa amin. Tayo pong lahat, alam natin, we all want to be perfect and we want to appear perfect. Kaya naman po yung ating mga YouTube at saka mga social media natin punong-puno ng mga vlogs. At saka mga, sabihin natin, mga, ano ba tawag dito? Mga picture na kung saan ipinapakita natin yung ating mga accomplishments and mga success. Never po ako nakakita ng mga vlog na sinasabi nila doon yung kanilang weakness o kahinaan. Kasi normal naman, hindi naman talaga dapat ipinagyayabang yung weakness eh. Yung kahinaan, di ba? Ikinahihiya nga eh, yung weakness. No? Now, what could be the reason bakit lahat po tayo binigyan ng weakness ng ating Panginoon? Gusto niyo bang malaman kung bakit? Ha? Okay. Yan po yung pag-aaralan natin. And tanong din po ito nung pag-aaralan natin. I believe marami po sa atin, paborito po itong taong i-discuss natin kasi he was the greatest evangelist, missionary, and apostle who ever lived in the first century. No? Kung meron ng FB siguro, napakarami niyang followers ngayon, dadaigin pa niya si Small Laude at saka si Gonzaga Sisters. Ay, hindi nila kilala si Small Laude. No? So, as he grow in his relationship, mga kapatid, nagkaroon pa po siya ng mas malawak na perspective doon sa ibig sabihin ng tinatawag nating weakness na tatalakayin po natin sa umagang ito. At ito po yung kanyang part ng testimony. Sabi po niya rito, so to keep me from being too elated by the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from being too elated. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Manalangin po tayo sandali. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa mga powerful statement na ito na nasa aming harapan. At dalangin po namin, ikaw po yung mangusap sa amin. Let your Holy Spirit just speak to us individually, Panginoon, upang matanggap mo namin yung nananais mo na matanggap namin sa umagang ito. Individually, Lord, speak to us and allow us, Lord, to experience transformation in relation to your word. Salamat po, Panginoon, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinagmatan ko po itong ating pag-aaral, strength in weakness, Masyadong kakaiba, strength in weakness. Okay. And kung meron po akong gusto na matandaan natin, ay ito pong statement ito. Removal of our weakness is not the solution. Subjecting weakness under grace is. So yan po yung pag-aaralan natin. Now, konting background lamang po mga kapatid. Ito pong Corinth is a church, na kung saan in-establish po ni Pablo by himself. At makikita po natin istorya doon sa may Acts 18 verses 1 to 18. At
nung nakarating po ito si Pablo dito, ang ginawa po niya ay nagturo kagad siya doon sa may synagogue. At doon po, yung mga audience po niya doon sa may synagogue ay combination of Jews and mga Greek, mga matatalino. Now, nagstay po siya ng 18 months doon, teaching. At nung nagkaroon po ng mga reaction doon sa mga Hudyo doon sa kanyang mga itinuturo, ang ginawa po niya, nag-concentrate na lamang po siya na mag-preach doon sa mga Gentiles. Kaya nga po nagtagal siya ng pag-stay doon. But after a while, ay umalis na rin po siya at nagpunta siya doon sa Ephesus. Now, later, nung nag-minister na po siya sa may Ephesus, ay na-inform po siya na mayroong problema doon sa may Corinth. At ito po ay mayroong mga problema about division, about disunity, yung carnality, and of course, yung mga quarrels and compromise. No? And so, ginawa po niya, sumulat po siya at nagawa po yung tinatawag nating 1 Corinthians. So, meron po siyang first letter at ang purpose po nito is to deal yung pong mga problema na nandoon sa mga Corinth. At na-resolve naman po. At yung mga members po ay nagrepent sa kanilang mga actions at they continued on with unity with one another under the leadership ni Pablo. Kaya lang, mga kapatid, meron po mga ilang members doon po sa may Corinth na kung saan ay naka-experience sila na magkaroon ng guest speaker. No? Nagkaroon sila ng guest speaker no? At nung marinig po nila magsalita yung mga guest speaker na yun, sobrang eloquent daw po yung pagsasalita. Ang gagaling daw magsalita. Tinawag po ni Pablo yan ng mga super apostles. At nung narinig nila mag-preach yun, parang na-compare nila si Pablo doon sa mga super apostles na to. Bakit si Pablo hindi ganun ka-eloquent magsalita? No, parang timid. No? Parang, so medyo nagkaroon sila ng konting duda. No? Nagkaroon sila ng konting duda, nag-iwan po ng doubt ito sa kanila, at parang naitanong nila, genuine na apostle ba talaga itong si Pablo? No? So yun po yung naging comment ng mga ibang miyembro doon sa may Corinth. At ang sabi niya, bukod sa hindi na siya eloquent, pag tingnan mo yung buhay niya, sobrang pait. No? Sobrang pait. Ang daming sufferings. Di ba? Puro kahirapan. Tapos, nagkakaroon pa siya ng struggle kung paano susuportahan yung kanyang ministry. Diba? So, sabi nila, kasi, alam niyo po, during their time, meron po silang kasabihan na kapag daw po ang isang tao ay afflicted masyado ng sickness or sufferings, yung grasya na daw po ng Diyos wala sa kanya. So, ganoon na paniniwala nila na siguro wala yung grasya ng Diyos kay ano. Kasi kaya ganoon, kaya puro siya paghihirap. So, together with those eloquent speakers, tsaka yung members, other members in Corinth, they started to discredit the credibility of, Apostle Paul. At ikinalat po nila yun sa may Corinth. No? So, kay Paul po, after 14 years ng pagpapagal niya, at alam naman natin hindi ganun ka-simple yung mga naranasan ni Pablo. Nakulong siya ng maraming beses, tapos nahagupit siya ng latigo 5 times. 3 times siya po ay hinagupit ng rod. Hindi ko alam kung tapos, he was stoned to death once. No? Siya po ay binato hanggang sa mamatay. And sa kanya, para bang after all of these effort, sacrifices that I have given to the ministry, imbes na bigyan ako ng commendation itong mga tao na ito, diniscredit pa ako at para bang nagduda sa aking pagiging apostle. No? Nilait siya. At they even told Paul na sinabi sa kanya, Paul, pag bumisita ka uli sa amin, magdala ka ng letter of recommendation from Jerusalem para patunay na talagang apostle ka. So, from the standpoint of Paul, parang sakit naman yata, no? So, the second letter of Paul was, ang purpose po nito is to address this problem of weakness and strength. No? Kasi nga, nakakita sila ng strength doon sa sa mga super apostles. Tapos, yung lahat ng pagpapagal ni Pablo, parang ang tingin nila, weakness yon, timidity, at parang kawalan ng authority. And so, yun po yung purpose ng second letter. At dito po ay tinalakay ni Pablo sa kanila, ano bang ibig sabihin talaga ng weakness? No? What is weakness all about? No?
So siguro po, pag-usapan muna natin, what weakness is not. No? Ano ba yung weakness talaga? So, umpisa natin, what weakness is not. Now, weakness are not the sinful acts of the flesh that leads to vices. Marami po nagsasabi, mga tao, alam mo, weakness ko, babae. O kaya weakness ko, sugal. O kaya alak. No? Yung mga different vices. No? Alam niyo po, hindi daw po itong mga weakness. We don't call this weakness, but these are iniquities. And hindi daw po ipinagyayabang ng mga tao yan eh. Yung mga vices na yan eh. Marami daw po mga tao, hindi nila ipinagpipray na mawala yan sa kanila. Bakit? Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Ini-enjoy nila eh. They enjoy it. They enjoy doing it, kaya hindi nila ipinagpipray. Now, it's not God's business to remove that. But it's the business of the person who are experiencing that to remove it from themselves. Kasi po, alam natin lahat na in order for us to be delivered from that, we need to decide to hate it, not to like it, and give it up to God. No? And one best way by which we can do it, para hindi tayo masyado mahirapan, ay mamuhay daw po tayo ng banal sa harapan ng Diyos. And if we live a holy life, if we pursue that holiness, isa-isa daw po babagsak lahat yung mga bisyo na yan. No? So that's number one. It's not the sinful acts of the flesh. Hindi rin daw po ito yung mga behavior na na-develop natin over the years. No? Minsan kasi sabihin natin, alam mo, weakness ko, introvert ako eh. Mahihain ako eh. Di ba? O kaya naman, alam mo, isa sa mga weakness ko, madali ako masaktan. Ayan, no? O kaya naman, masyado akong sensitive. Alam mo, mapagtanim ako ng sama ng loob, kaya ang tagal ko magpatawad. No? Sometimes, sinasabi nila na weakness yan. Pero these are the behaviors that we have developed during our childhood years. Maaring kapag ang isang tao daw po ay mahiyain, baka nung childhood days niya, hindi po siya bibigyan ng mga opportunity. At hindi po siya na-encourage na affirm. Kaya nagkaroon na tinatawag nating naging introvert. Yung po mga tao na masasabi nating madaling masaktan, parang hirap magpatawad, maaring palagi during their time, childhood, nakaka-experience sila ng mga rejection. So on and so forth. So, hindi po yan. Minsan kasi na pag-mimix natin yung weakness. So, if weakness is not that, then ano po yung weakness? Now, weakness is something that we were born with. It was designed uniquely by God as a permanent part of our lives. So, hindi pa tayo pinapanganak, kasama na sa package yan sa atin. No? Dumarating yan sa atin, hindi naman biglaan, paunti-unti. Palagi siyang present sa atin. And it can serve as a frustrating factor that limit, torment, hold down a person if perceived wrongly. Ayan. So nagiging kabigatan daw po siya kapag hindi daw po tama ang perspective natin doon sa weakness na yan. At ito po yung Paul was trying to tell them. So what is this thorn that Paul is talking about? By the way, yung pong thorn na sinasabi dito, ang Greek meaning po nito is a sharp stick or splinter which is constantly cutting in our body. So it causes pain. Ito po mga weakness na to, it causes pain whether emotionally, physically, or sabihin natin, physically or emotionally. So, ano po yung reason? Sabi rito, so to keep me from being too elated by the surpassing greatness of the revelation, a thorn was given me in the flesh, no, in the physical, a messenger of Satan to harass me, to keep me from being too elated. Now, napakarami po mga theories. There were 36 theories po, paano nila, kung ano daw po yung weakness na sinasabi ni Pablo. Pero, meron po tayong dalawang possible answer dito na gusto kong ibigay sa ating lahat. Ano? Now, ano po yung una? Now, this might be the people who are constantly or continually opposing the ministry of Paul. Sa ating buhay kasi, meron mga taong binigay sa circle of influence natin di ba? At meron mga tao na binigay sa atin na palagi nag-i-encourage sa atin. Tama po ba? Pero meron din mga tao na binigay sa atin na palagi na lang nagdi-discourage sa akin, di ba? Nagpapawala ng aking spiritualidad.
Di ba? Para bang, and minsan tinatanong natin, Lord, bakit andito yan sa buhay ko? Bakit partition ng buhay ko? Ano ba nagawa akong kasalanan? Ganun yung sinasabi natin. Mind you mga kapatid, yung weakness po has nothing to do with our sinfulness. Ha? Sinasabi ko kanina. No? Hindi porke meron tayong ganyan, makasalanan tayo. Hindi po. Hindi po yan related sa ating sinfulness. No? Sinasabi po doon sa 2 Corinthians, may sinabi po itong si Pablo. Sabi niya, for such men, ito po yung mga super apostles na sinasabi ng mga members sa Corinth. For such men are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ. And no one, therefore, even Satan disguises himself as an angel of light. So it is no surprise if his servants, ito mga false teacher, ito mga super apostles, also disguise themselves as servants of righteousness. Servants of righteousness. So, sino po ito mga tao na to? Mga kapwa-Kristiyano niya na nagsasabi na servants of Christ sila. So, ito po yung maybe one possible meaning of that weakness. Yung mga tao na masasabi nating nasa within the circle of his influence at masasabi, minsan mga believers pa na nagbibigay ng sakit sa puso ni Pablo. And we can say that these are the enemies of Paul na palaging nandun to resist and to oppose him wherever he goes. At alam niyo po ba, because of the opposition of these people, minsan nag-end up po si Paul sa kulungan. Yun, minsan siya po ay napupunta doon sa, nahagupit po siya ng 39 lashes. No? So siguro sabihin natin, bakit mayroong ganito mga tao sa buhay ko? No? At ang nakakalungkot nga po, ang gumagawa po nito ay walang iba kundi pa mga believers pa. Kay Pablo po, para bang sinasabi niya, Lord, ginagawa ko naman lahat ng mga ipinapagawa mo sa akin. Sobrang hirap na nga ng dinadanas ko sa paggawa ko ng mga ipinapagawa mo sa akin. Pagkatapos dadagdagan mo pa ako ng mga taong ganito. Parang, Lord, is it worth na magpatuloy ako na mayroong mga ganitong tao? Di ba? Bakit kinakailangan nakasama sa package ito nung ipinanganak ako? No? So, well, meron po talaga mga tao within our circle na ang gift po nila ay makita yung pagkakamali natin. No? Ang galing po nila dyan. No? Meron po mga tao, ayaw ko, may naalala na kayo ngayon, naiisip nyo, na wala na silang makita kundi yung hahanap ng mali. Tapos pag nakahanap ng mali, lalaiting ka. No? Sasabihan ka ng hindi maganda. No? And kadalasan nga po, nagtatanong tayo bakit kinakailangan mag-suffer tayo dyan. So, yun po, the weakness that Paul might be saying are the people, no, within his circle of influence na nagbibigay ng pain sa kanya. Second possible answer is yung physical condition. Physical condition. Some people daw po, they consider na ang isa sa mga thorn ni Pablo ay yung poor eyesight. Malabo mata. Hindi ko naman alam bakit naging ano yun. Ano? Difficulty in speaking clearly. Hindi ko alam kung bulol ba siya. No? O kaya recurring illness na palaging nando doon na hindi nawawala. At itong bagay na ito ay parang hindi nakakatulong sa kanyang ministry. It weakens him. No? So, alam niyo po, habang nag-aaral po ako nito, naisip ko lang, di ba sobrang daming beatings na natanggap ni Pablo? Alam niyo po yung 39 lashes? Paluin ka ng 39, tapos ang papalo nito, mga Roman soldiers. Di ba? Hindi ko alam kung gaano kadaming peklat niya rito. 5 times! 5 times na nilatigo ng ganon si Pablo. 3 times yung rod. Yung rod, matigas ito Matigas. And, ang pinakamatindi, he was stoned to death. Alam niyo po ba, kapag daw po pala ang isang tao ay babatuin para mamatay, yung bato na ginagamit, hindi pang tirador lang. No? Parang, yung mga pang-tirador, papatayin kita. Maliliit na mga bilog ito. Pag tumama sa ito, parang sigulayat siya, mamamatay ka. Hindi po ganun kaliit. Ganito po kalaki yan.
Kasi ito, no? Sa Acts 14:19, but Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. Akala ng mga tao, pagkatapos siyang batuhin, patay na siya. Ano bang klaseng bato binabato sa mga tao ngayon? Ito po yan. Pipili sila ng pinakamalaking bato na kakaya nila at ang pagbato niyan hindi yung hindi. With force. Kasi intention nila patayin eh. Hindi mo mamatay ito kung ganyan ang bato ko, di ba? Kaya tanyo yan, ganyan oh. Oh? May galit pa yun. And hindi natin alam kung saan tumatama yung mga batong, di ba? Binabato sa kanya, marito. Hindi ko alam kung paano niya kinukover yung sarili niya pag binabato siya eh, no? And maaring yung mga pagbato na yon nag-create ng mga bukol sa kanya na hindi na nawala. Siguro nag-create ng mga scar face sa mukha niya. Nagkaroon ng mga bukol na hindi na nawala, na umimpis. No? Baka nagkaroon ng mga deformity, no, sa mukha niya. Eh kasi siyempre, pag gagano ka, sa likod, di ba? Ang dami ng pekla sa likod, pagkatapos babatuhin pa, di ba? You can just imagine, just be in the picture, di ba? Kayo, di ba, mabato lang kayo ng ng eraser di ba? Sa school, parang mamatay na tayo di ba? Meron ba rito mga asawang nabato na ng pinggan? Ha? Ha? Wala naman. Wala naman. Kutsara lang. No? Ha? Unan? Una na may bato sa loob. Okay. Well, iniisip ko lang mga kapatid, kung halimbawa, dahil sa pagbato nagkaroon ng konting deformity, ito parang ano ko lang ito, assumption ko lang ito, hindi kaya ganito itsura ni Pablo? Ha? Magkaroon kaya kayo ng ganyang mukha, mga kapatid? Ipagyayabang nyo ba? Di ba? And, alam mo, parang, wow, ang galing niya magsalita. Ang galing niya magsalita. Wow, very eloquent magsalita. Talagang full of wisdom under the anointing of the Holy Spirit. Tapos yung lahat ng tao nakapikit. Kasi ayoko makita yung mukha niya. Pakinggan ko na lang yung boses niya. No? Pasalamat kayo, mga kapatid. Hindi ba kayo natutuwa dahil sa alabang? Yung mga tumatayo dito, yan tayo di ba? Yung mga worship leaders, di ba? Yung mga kumakanta. Puro mga gandang lalaki at mga magandang babae. Di ba? Kaya hindi kayo nakapikit kapag kumakanta sila. Di ba? Akala natutulog, yung pala ayaw makita yung mukha. No? Okay, so posible na na-deform yung mukha po ni Pablo. Nagkaroon ng maraming mga deformities. No? And sabi nga, it may be, pero some think that it was an inborn physical defect na masasabi nating nandoon na. No? At hindi natin alam kung ano po yung binabanggit. Now, ano po yung naging initial reaction ni Pablo in relation doon sa method na ibinigay ng Panginoon sa kanya? Sabi niya rito, 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. So, when the Bible tells us na 3 beses na nanalangin, very intense po yan. Very intense yung panalangin na yan, na parang, Lord, please! Yeah, parang, please, Lord, tanggalin mo na itong mga tao na to, o kaya tanggalin mo na itong kapansanan na to. No? And hindi po siya nakakatulong, Lord. No? Now, siguro, in reality, ay pwede nating masabi na, well, hindi naman pala masama magtanong, no? Kasi si Pablo, super apostle, nagkaroon siya ng ganyang problema, no? And I don't know kung ano po yung mga weakness po natin na naranasan natin na kung saan para nagtanong tayo sa ating Panginoon, nagreklamo tayo sa ating Panginoon, nagtampo tayo sa ating Panginoon. Well, si Pablo, a super apostle,
nagkaroon din po ng time na gano'n na nagtanong siya sa ating Panginoon. And I'm sure, meron din po siyang pagtatampo nakasama doon. No? Kasi, di ba, si Pablo, nung siya po ay ino-oppose niya yung mga Christians during his time, ang nag-oppose sa kanya, si Lord. Di ba? In-oppose siya ni Lord eh. He was prevented by God to do that. Huwag mong gagawin yan sa mga Kristiyano. Di ba? Tapos siguro sinasabi ni Pablo, bakit nung ako na? Nung ako na ino-oppose, wala kang ginagawa doon sa mga nag-oppose sa akin. Kristiyano din naman sila. Di ba? So you can see siguro the intensity doon sa may puso. No? Pero ano po ang sinabi ng Panginoon sa kanya? Ang sinabi sa kanya ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ano po yung naging solusyon? God has no plan of removing itong thorn na to sa kanya. What is in the mind of God is to add. Not to remove, but to add a new ingredient in his situation. And that additional is what we call grace. Grace. Alam niyo po, binibigay daw po yung grace. Hindi lang daw po para i-endure natin yung mga affliction o yung mga suffering sa atin. Kasi even daw po yung mga unbelievers, nagagawa daw po nila yan eh. Minsan nga, mas enduring pa nga yung mga hindi Christians eh. Tama po ba? Agree ba kayo doon? Minsan may mga Kristiyano na mas enduring, hindi Kristiyano, pero mas enduring po sila eh. Mas nakakatagal sila. Tapos meron din mga Kristiyano na, halimbawa, naubusan na ng pagkain, parang sobrang dinaganan na sila ng mundo. Parang napakaliit na sufferings, para bang sa kanila, nakadagan na yung mundo sa kanila. No? Now, ano po yung pwede nating maging difference pag pinag-usapan po natin yung grace na nag-work sa atin as Christians? Ito po yan eh. No? In our weakness, with the grace of God working in us, yung pong power, kasi grace is also defined as enabling power of God eh. His power, the power of God, will enable us not only to endure, but to rise above our situation and to turn that weakness into something that will be of advantage to us. Instead na maging disadvantage tayo doon sa weakness na yon, ito-turn ng Diyos yan para maging advantage sa atin. And pag tinignan mo na ngayon yon, you will look at your weakness with much appreciation and gratitude to God. Yun po ang nagagawa ng grace na sinasabi ng ating Panginoon. And you know, no other things can do that. Wala po ibang bagay na kayang mag-turn ng isang stumbling block into a stepping stone. Grasya lamang po ng Diyos yan. And you know, if you will notice, masyadong personal yung pagkakasabi ng ating Panginoon kay Pablo eh. My grace is at your disposal. My power is at your disposal anytime. No? Parang naisip ko naman po yung prinsipyo nito. No? Dati po kasi ay, yung mga maliliit pa yung mga anak ko, ang pagitan ng kanilang mga age is 731, parang ganon. Patataon kasi tandaan ni Paul kay Kale, 2 taon yung tandaan ni Kale kay John. No? Yung mga time po na naglalakad na sila, nabiyahe po kami magmula dito sa Muntinlupa hanggang Marikina. Nagko-commute lang kami. Alam niyo naman siguro kung gaano kahirap yun, ano? Magko-commute ka. Tapos minsan paggagabihin ka na, siyempre, maglalakad pa po kami. May konti pa kami lalakarin. Ano? So, ang gagawin ko, karga ko si John dito sa harapan, tapos si Kale, nagpapanggap na natutulog. Kaya, magpapapasan dito sa akin. So, meron akong karga, meron pa akong pasan na ganyan, na naglalakad. No? Kaya balagoong si Paul eh. Parang si Paul, kahit na tulog siya, hindi po pwedeng karga. Wala na akong ano eh.
Wala na siya, pwede dito. O, dito ka, sige, sa ano ko, kumapit ka. So, ang hirap, no? And it can be part of, para bang, part of our weakness, yung physical condition natin, kahirapan eh. Di ba? Lord, ba't hindi ba yung apelido ko hindi naging Bilyar o kaya Ayala? Di ba? Parang, Igiya, parang, ang bantot eh. Walang dating eh. Di ba? And, one time, pumunta ako ng malayo din, meron nag-offer sa akin, sabi niya sa akin, why don't you use my car? Para hindi ka masyadong mahirapan. Huwag mong problemahin yung gas, full tank yan. You can use it. Anytime you use it. Now, sa akin, na walang sasakyan, mahirap mag-commute, ano sa palagay niyo magiging response ko? Magtatas pa ba ako na no. We can manage. Ganun kaya? Ay, hindi. Di ba? A-appreciate din ko ng gusto yan. Di ba? Bakit? Kasi, I believe that that's my need eh. Hindi, parang, minsan sinasabi ko, Lord, bakit ba ako mahirap? Parang ganun, di ba? So, hindi tatanggalin yung hirap eh. Ang gagawin ng Lord, bibigyan ka niya ng something that you need at that moment. At that moment. And that is a car para hindi ka naman mahirapan. No? Now, kung in-offer ba sa akin yun, tapos may kotse naman ako, sa palagay niyo, i-appreciate ko yun, yung offer niya? Hindi, di ba? Kasi may kotse rin ako eh. Now, bakit naging maganda ang dating sa akin nun at para bang sobrang, ang feeling ko, generous yung offer na yun? Bakit? Kasi I am in that point of, kawalan. Wala ako eh. I am at that point of weakness. Kaya nung in-offer sa akin yung generous offer na yon, talaga ang tindi ng dating sa akin. I do believe that that's how the grace of God is there. And hindi daw po natin ma-appreciate yung grace ng Lord, yung kanyang power, kung tayo po ay nandoon sa kasaganaan. Mas ma-appreciate natin kapag nandoon ka sa may kawalan. At sabi, doon nag-work para mas makita mo yung kagandahan at kapangyarihan ng grasya na ibinibigay ng Diyos sa atin. We need to be in that position of, kawalan. Ma-appreciate lang po natin. No? So, I do believe that you know this person. Di ba? Alam niyo po itong tao na to, because of his physical condition, napakarami po niyang reason in this world para magtampo sa Diyos. Tama po ba? And even to end his life. Na para bang sasabihin niya, parang, bakit ako pinanganak ng ganito? Di ba? And twice, he tried to end his life nung bata pa po siya. No? And maybe he was praying to God, Lord, bigyan mo naman ako ng miracle kasi sa mga evangelistic crusade, humahaba yung paa eh. No? Humahaba yung kamay eh. Lord, pahabain mo naman yung kamay ko para meron akong magamit, pagyayakapin ko yung mga anak ko. Di ba? O kaya maging asawa ko. So, sa kanya, magkakasawa pa kaya ako? Di ba? And, ito po yung sinabi niya eh, I honestly did not think miracles could ever come from my broken pieces. And I was disabled in fear that my dreams would always remain as dreams. I may have absolutely no control over what happens to us, but we can control how we respond. If we choose the right attitude, we can rise above whatever challenges we face. So, don't give up. Hearing the words, don't give up, from a person katulad ni Nick Vujicic. Vujicic. sobrang lakas po ng dating yan. Di ba? Kaysa marinig mo sa isang tao na kumpleto yung Sir, don't give up. Pero marinig mo sa kanya, alam mo po,
when he encountered the God of all graces, the God of all comforts, the one who created him, nabago po yung kanyang perspektibo doon sa kanyang physical weakness. And it was the same weakness which he hates so much na ginamit po ng ating Panginoon through His grace para ma-fulfill po lahat ng kanyang mga dreams. And at the end, siya po ay ginamit ng Diyos mightily to inspire people all over the world. Siya po ang nagsabi nitong statement na ito, no limbs, no limits, no excuses. And alam niyo po, hindi po nanatiling dreams yung kanyang mga dreams. Nagkaroon po siya ng 4 na anak at nagkaroon siya ng magandang asawa. Too impossible to think nung nandun ba po siya doon sa may pagkakataon na para bang feeling niya burden yung kanyang weakness. Ang conclusion po niya, mga kapatid, if you can get a miracle, become one. You can either be thankful for what you have or angry for what you don't have. And I do believe, mga kapatid, through the power and the grace of God, he was able to rise above his very limited situation and he was able to turn his weakness to make his dream come true. At yung pong weakness niya ay nagamit niya, no, para magamit siya ng malakasan ng ating Panginoon. And ito po'y connected to sa sinabi ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, but we have this treasure in jars of clay. Tinawag po niya, kinusider po niya yung kanyang katawan as jars of clay na madaling mabasag. Pero inside the jars of clay, there's a treasure. Merong treasure. And that treasure is, yung relationship, no, that we have with God, na kung saan ay nandoon yung sabi doon, to show that the all-surpassing power is from God and not from us. No. Now, kung yung pinaka-weakest link po sa ating buhay ay nakaya po ng grace ng Panginoon na magamit para na sa ganoon, it will be turned into something that is very useful at pwede magamit para tayo po ay maging successful. Alin pa kaya, mga kapatid, sa part ng buhay natin ang hindi kayang gamitin ng Diyos na gamitin? Weakest link na yan eh. Mag-isip na kayo ng pinaka-weakest link ninyo, mga kapatid. Pinaka-weakness nyo na. Kung yan kaya ng grasya ng Diyos na i-turn into a success in order to fulfill your dreams, ano pa yung iba na masasabi natin mga, hindi naman natin mga weakness, no? Kaya po, naging conclusion po ni Pablo, ang sabi po ni Pablo, ito most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me. No? Gusto ko lamang pong i-paraphrase itong most gladly, therefore, I will rather boast about my weakness. Yung most gladly po niyan, ibig sabihin, with great pleasure and delight, I desire. I will therefore, yung boast po dyan, in the original text or translation, glory po. Glory ang talagang word niya. I will therefore glory. At ang ibig sabihin po niyan, to boast in a good sense or be joyful. Be joyful or to rejoice. Most gladly, I will therefore be joyful in my weakness. Yun po yung kanyang naging conclusion. After hearing, after understanding yung grace na sinasabi ng ating Panginoon. Earlier in the verse, makikita natin na sabi niya, Lord, pwede ba tanggalin mo na tong weakness na ito? Pero after he had a revelation from God, ang sinasabi niya, most gladly, with pleasure, Panginoon,
I will be joyful in my weakness. Nagkaroon ng pagkakaiba doon sa may, sabihin nating perspective niya. Now, ano yung reason niya? So that the power of Christ may dwell in me. So magagalak ako doon sa aking mga weakness para nang sa ganon, yung kapangyarihan ni Christ, hindi lang nandoon pagkailangan ko. Ang sabi niya doon, so that the power of Christ may dwell, may abide in me. So maging permanent resident yun sa kanya. Kaya kung halimbawa nandun palagi yung power na yan, whatever ang maranasan niya, mga kapatid, gaano naman kahirap, the grace and the power of God will always be there because it is dwelling within Him so that hindi siya ma-overcome nung weakness na yon o ng mga situations, kundi maging master siya ng mga situations na mararanasan niya. And then, hindi lamang po yung sinabi niyang conclusion Sabi rito, after yung isang therefore, pangalawang therefore. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties. Yung pong word na content dito mga kapatid, ang ibig sabihin nito is to think well and good and to approve of it. And so, kung titignan po natin, ipapalit po natin real meaning ng content. Therefore, I will think well and I will think good and I will approve of these weaknesses, insults, distresses, persecutions, and difficulties. Hindi lamang po siya nagkaroon ng realization doon sa revelation na tinanggap niya sa ating Panginoon Nagkaroon po siya ng clear understanding, mga kapatid, at nabago po yung kanyang pananaw doon sa weakness na nasa kanya. At ito po yung what's good in Paul Sabi po niya rito, therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distress, with persecutions, with difficulties, for my own sake. Kasi syempre, kapag ako naging content, I think well of my difficulties, it will be for my benefit. It will be for my sake. Pero sabi niya, mga kapatid, for Christ's sake pa rin. Ano po yung gusto niya sabihin dito, mga kapatid? Alam niyo po, sa Acts 20, allow me to end with this, Sabi niya rito, nung siya po ay nasa may Ephesus, ang sabi niya, I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. However, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. So, we are not giving up. How could we? Even though on the outside, nakikita ng mga tao, it often looks like things are falling apart on us. But on the inside, where God is making new life, not a day goes by without His unfolding grace. Kapag nakita po ng mga tao in the physical, yung limitation niya, pero nakagalaw po siya, nakapagpatuloy siya sa ministry in spite of all of those things, ang sinasabi niya, the glory is not on me, but on God. Because as they see my limitations, and I continue on doing what God would want me to do, what they are seeing is the surpassing greatness and power of God in me. Kaya nga sabi niya, every day I die so that the life of Jesus will be continually seen in my life.
So it's all for Jesus' sake. Hindi pa rin sa Kanya. It's all for Jesus' sake. So ngayon po mga kapatid, tanong ko lang siguro, meron pa po ba kayong mga reasons, no, na naiisip sa life natin na para bang gusto nating matanggal o para bang feeling natin, I don't deserve this. No. Meron daw pong isang artista na nakatanggap ng kanyang parang best actor. Nung hinawakan daw po niya, yung trophy, ang sabi niya, I think I don't deserve this. I also have arthritis, and I don't think I don't deserve arthritis. Minsan marami tayong ganun Di ba? May mga pain na nararanasan tayo caused by the people around us. Yung mga panlalait, pag-disrespect, pag-judge sa atin, especially ng mga non-Christians. Ang palagi natin sinasabi, I don't deserve this. I don't deserve this. Please, tanggalin mo to. Kung marami man po tayo mga kapatid na mga reasons para magtampo tayo sa Diyos, para tumigil tayo na mag-serve sa ministry, sabihin natin, Lord, it's not worth it. Parang nakakawalang gana. In spite of all these things that I have done, ito pa yung matatanggap ko. Parang it's not worth it. Titigil na lang ako. Tao man yan or physical limitations, mga kapatid, kung marami po tayong mga rason na nakikita para hindi magpatuloy, I believe marami din tayong reason na makikita para hindi natin matanggap yung grace that is very accessible to all of us. Alam niyo po, ang grace na sinasabi natin are God's resources that is abiding in Christians every day. We have the grace. Use that grace and that power of God to turn every weakness para na sa ganon, hindi lamang po magamit natin for our advantage, para makita rin po natin ang kahalagaan nito upang nasa ganon, pag tinignan po natin uli yan with the eyes of God, makikita po natin na dapat nating pasalamatan ito at ibigay yung kaluwalhatian sa ating Panginoon. Amen? Manalangin po tayo. Manami sa langit, maraming salamat po sa patuloy na pagkausap na ginagawa mo sa bawat isa sa amin. We know, O God, that your Spirit is here ministering and speaking to each and every one of us. Lord, hindi ko po alam kung ano po yung mga daladalahin ng aking mga kapatid na nandirito. Hindi ko po alam kung nakaka-identify o nakaka-relate sila sa amin na pag-aralan na minsan merong mga bagay sa aming mga buhay na parang feeling namin ay sign o evidence na hindi mo po kami mahal, Panginoon. Na kaya mo ibinigay ito sa amin para pahirapan kami. Kaya, Panginoon, parang walang lugar para mapasalamatan namin ito. Kundi kamuhian ito sa aming mga buhay. But Lord, we thank you. We thank you, Lord, that nangusap ka po sa bawat isa sa amin. Kaya mo po, Panginoon, na hindi lamang po kami magkaroon ng realization, kundi, Lord, tulungan mo po kami with your grace and with your power na makita po namin yung very purpose, Panginoon, whatever weakness we have in our lives. At Lord, through your power, ma-turn po namin ito into something na magiging useful, magiging way, even, Panginoon, para ma-fulfill anuman po yung ninanais mo na gawin po namin as your children. Panginoon, maraming salamat po at hayaan mo po na yung mga salita ay manatili sa amin. At Lord,
we continually, Panginoon, desire that grace and that power to work in us every day in our lives. This is our prayer in Jesus' name. Amen.